Okay, alang sa atong pagpadayon mga kaigsuonan, no, sa atong nasabtan nga si Kristo tungod kay naa kaniyang pagka-Dios, aduna siya kasayuran sa misteryo sa mga butang sa umalabot mga kaigsuonan. So walay nalilong or natago diha kaniya. So ang ato lang pagsabot mao ang wala na haom diha sa kasulatan og nahulog kita ni ana nga sitwasyon nga nalimbungan. Apan salamat sa Dios nga niining higayon na makahimo kita sa pagsabot, no, a deeper or broader understanding sa mao nga mga quotations, labi na sa application ni ini kung kanusaan ni siya sakto nga i-apply alang sa umalabot mga kaigsuonan. So karon naghisgot man ta ganina, no, nga ang pagkabanhaw pinaagi sa gahom ni Kristo bisan pa sa iyahang iglesia. So basahon nato ang musunod na usab nga mga quotation, no, nahisgutan nato ganina nga sa heaven 105 verse paragraph 2, to the believer Christ is the resurrection and the life. Okay, in our Savior, the life that was lost through sin is restored, for He is life in Himself. So mabasa po na siya sa Desire of Ages 785 and 786 mga kaigsuonan. Sa panahon ni Ellen White, naana sila yung mga kaigsuonan nga nangamatay, no, diha kang Kristo. So kad 1844 og sigurado ma-under gito sila nga nangamatay sa pagtuo diha sa mensahe sa ikatulong manulunda. Okay, matud pa niya sa pipila niya ka mga sinulat, no, pagabanhawon to sila ang pangutana man kaigsuonan, kano sa amang gyud? Banhawon ba to sila sa dili pamuan ni si Kristo? Napadailaing hugna or higayon sa ato pa mag-una pa gid ni sila sa mga balaan niya pagabanhawon sa gitawag sa panahon sa gitawag nga resurrection morning or first resurrection, pero wala man tay nabasa nga ingon ana sa Biblia, di ba? Duha ra man ka klase, first and second. First resurrection lang gyud alang sa mga matarong. Mao na mga kaigsuonan niining following quotations atong pamatud-an nga ang tanan nga nangamatay diha kang Kristo dunganon. Kadtong namatay sa pagtuo diha sa mensahe sa ikatulong manulunda nga kadungan di ay nila pod kadtong mga nanagbantay sa iyahang mga sugo. Maranatha 281 paragraph 6. We want to be prepared to meet these dear friends in the resurrection morning. Mga kaigsuonan, si Sister White paniingon, panahon sa resurrection morning nila ma-meet ni nga mga higala. Okay? Selected Messages, Volume 2, page 261, paragraph 3. Mabasa po niya sa letters or letter 98, gisulat ni adtong 1903. I know that ye have laid your mother in the tomb in the full hope that she will come forth when the trump of God shall sound. Sa laktod nga pagkaistorya, kadtong namatay na ining higayon na pagbanhawon gihapon panahon sa resurrection morning, nga naman unsay ilhanan pinaagi sa trumpa sa Dios, di ba? Human nga pagatunggon ang katapusang trumpa mga kaigsuonan sumala sa Biblia o sa previous passages nga atong gibasa ganina. So kinsay mo pukaw sa mga patay? Si Kristo. Awake, awake, awake. Di ba? So iyahang pabangunon gikan sa ilahang mga lubnganan. Selected Messages, Volume 2, 263, paragraph 3. Makita po siya sa letter 10. Gisulat ni siya 1850. O babasa po ni siya sa Last Day Events 222, paragraph 4. Ang hisgutan din si Mrs. Hastings. I saw that she was sealed and would come up at the voice of God and stand upon the earth, and would be with the 144,000. I saw we need not mourn for her. She would rest in the time of trouble. Ato ning himay-himayon mga kaigsuonan. I saw that she was sealed. So, kaning silyo din hingaghisgutan mga kaigsuonan. Naghisgot ba ni siya na membership niya?
or recognized ba ni siya tungod ani nga silyo as member or one of the members of 144,000? No, atong hinumduman mga kaigsuunan nga ang silyo sa Dios, no, dili lamang ang igpapahulay apan usab mao ang kinabuhi diha sa kamatuoran or settling into the platform or into truth, platform of truth mga kaigsuunan. So tanang mga patay or nangamatay diha kang Kristo na gina sila silyo mga kaigsuunan, di ba? Naagitimaan ng Dios ang katauhan, dili lang ang Sabbath, no? Okay, and would come up at the voice of God. Okay, panahon sa pinaayos tingog sa Dios siya, pagbanhawon, and stand upon the earth and would be with. Makakuyog daw siya mga kaigsuunan or makauban sa 144,000. Atong hinumduman og balik-balikon, no? Intact ni siya ang number 144,000 mga kaigsuunan. Intact ni siya, wala gihisgutan ni og 143,999 para lang si Mrs. Hastings ang makompleto, no? Kay sa lain baya pod nga mga quotations, mao po'y gisulat mahitungod kang LNGY to be with 144,000. Makakuyog gyud sila mga kaigsuunan, magkuyog gyud ni sila. No, living saints maning 144,000 without tasting of death man ni sila. So kaning mga nangabanhaw kay niagi magkamatayon ang tawag man sa ilang reason ones, magkuyog ni sila sa living saints. Pero dili gid sila apil sa ihap. Okay? I saw we need not mourn for her. She would rest in the time of trouble. Ug usa pa ka rason nganong dili gid counted si Mrs. Hastings to be among, but to be with lang siya. Dili siya counted sa number nga 144,000 because she would rest in the time of trouble. Sa panahon sa kasamok, tulog siya mga kaigsuunan. Sa panahon sa kasamok, ang 144,000 mata, wala ni agig kamatayon. Si Mrs. Hastings natulog mga kaigsuunan. Una siya nga, dili daw, ingon pa ni Sister White, dili ta angay nga magkaguol, no? Tungod siyang kamatayon, kay siya magpahulay diha panahon sa kasamok. Okay. Another quotation from Selected Messages, Volume 2, again, page 264, paragraph 3. Your husband sleeps in Jesus. Right. Blessed is the dead which die in the Lord from henceforth. Yes, said the Spirit, that they may rest from their labors and their works do follow them. Mga kaigsunan, wag gitay mabasa nga namatay diha samahan, no? Basta nangalagad ang mga mabasa dyan nato, namatay diha kang Kristo. Ug kadtong mga nangamatay diha kang Kristo, mauusab pagabanhaw ni Kristo mga kaigsunan. So, ang quotation nag-cite po siya sa Revelation 14 verse 13 and letter 167 nga gisulat ni atong year 1905. Another one, Life Sketches 80, page 29, paragraph 2. He died in hope and will rest in the silent grave until the resurrection of the just. Ang gihisgutan din si Brother B. Kanus aning resurrection of the just? Muna siyang resurrection morning. No? The first resurrection for the righteous ones. Okay? And lastly, Desire of Ages 777. When we shall come to the earth again, when he shall come to the earth again, he will not shake the earth only, but also heaven. So, sa pagbalik dahil ni Kristo, no? Sa pag-anhi niya pag-usab, dinhi sa yuta, matayog yun, no? Iyang pag-tayugon, dili lamang ang yuta apan ang langit usab. So, wala tay laing pagtayog nga mawitness ang katawan sa Dios niya ng panahon na mga kaigsuunan. Kundili panahon pa sa pagbalik ni Kristo kana nga earthquake, no, nga gihisgutan ganina, such as was not since men were upon the face of the earth. So wala pa na siya nahitabo ug kung kana man mahitabo, panahon na nga nagpadayag na si Kristo mga kaigsuunan, no, nibalik na siya sa kalibutan. Okay. And another more quotations mahitungod usab or in relation sa mga nangamatay sa kay Kristo or those
died in the Lord. Last Day Events 223, paragraph 1. Ug cited pod ang Bible Commentary, volume 7, page 982. Nagisulat niya atong 1899. There are living upon our earth men who have passed the age of 80. Wait, ag 80, 80 years na siya nga naman. Ang 1 score is equivalent to 20 years. So 10, so 90 years old. The natural results of old age are seen in their feebleness. So luya na gid kay sila, but they believe God and God loves them. The seal of God is upon them. So naapod sila isilyo mga kaigsuonan no nga sa ilang katigulango nangalagad gihapon sila sa Ginoo na sila isilyo sa Dios. Kay sila nituo man sa Dios, sila gihugog mausab sa Dios, and they will be among the number of whom the Lord had said, "Blessed are the dead which die in the Lord." So kadtong mga matay no nga 90 years old nog nangalagad, sila masilyohan usab sa silyo sa Dios. Ug mahimo nga apil sa numero no sa mga panon or katawhan nga pagbanhawon nga giigtawag nga bulahan nga nangamatay kay na sila nangamatay diha kang Kristo or diha sa Ginoo. So adunay kalainan ang mga kamatayon sa nagkalain-lain nga mga matarong mga kaigsunan. Ang taong matarong namatay diha kang Kristo basta siya nagpadayon sa pagpangalagad bisan pa hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi sa panahon niya. Naabot na gid kaniya ang kaluya tungod sa katigulangon. We all went under the tree and sat down to look at the glory of the place. So before that, di ay mabasa po niya sa CET, page 61, paragraph 1. We all went under the tree and sat down to look at the glory of the place, when Brethren Fitch and Stockman, who had preached the gospel of the kingdom, and whom God had laid in the grave to save them, came up to us and asked us what we had passed through while they were sleeping. So, na mga tao mga kaigsunan nga, gitugutan na lang sa Ginoo nga magpahulay. Aron nga usab sila mamalawas. So, na ay mabasa sa Last Day Events nga, dagan sa mga batanon, sa ulahing mga adlaw, no, pahulayon tungod kay nakit sa Dios nga, dili nila makaya ang kalisdanan sa unahan. Aron sila maluwas mga kaigsunan. So, nakita sila sa Ginoo nga, naa sila sa pagpangalagad, pero nakita mo sa Ginoo ang unahan, no? Because it's the beginning and the end. So, nakita niya maging sitwasyon sa unahan. Bisan pa sa mga nag-alagad kaniyang naagyoy limitation maguning tao nga kung dili pa sa kaluoy sa Dios di kita mga luwas mga kaigsunan. So, ang Ginoo na lang gid pud mo decide kay siya ra may nakabasa sa atong hunahuna ug nakasusi sa atong mga kasing-kasing. So, kini siya nga statement mga kaigsunan isulat ni Sister White. Ang iyang pananaw ni inana sila sa gitawag nga new heaven and earth. So, kay giingon ban nga nangutana kung unsang ilang mga kaagi samtang si Brother Stockman and Fitch no nangatulog kay nauna magdamo ginaguna pong namatay kay Ellen G. White. So natural nga napay mangutana unsa inyong kaagi sis kung sa diha nga wala na mis kalibutan. So kini siya nga statement wala ni siya nagpasabot nga si Ellen G. White ni agi or ni pass through the time of trouble kay patay na siya makaigsunan. Kay ang mga matarong paano siya pagabanhawon uban sa mga katawhan po sa first resurrection pa pagbalik pa sa Ginoo. Okay. So, actually makaigsuunan no, conditional kay ni ang sitwasyon ni Ellen White. No, kay nakahinumdum ta sa quotation nga niingon siya nga di na siya gusto mo balik pa sa kalibutan tungod kay dili bele magkinabuhi dinhi nagnit-ngit lang tungod sa sala. Pero naay gisulti ang manulunda sa iya mga kaigsunan. So matud pa sa early writings, page 39, paragraph 3. Okay? I begged of my attending angel to let me remain in the place. I could not bear the thought of coming back to this dark world again. Then the angel said, "You must go back, and if you are faithful, you with the 144,000 shall have the privilege of visiting all the worlds and viewing the handiwork of God." Ug tinuod mga kaigsuunan, dili lang si Sister White no ang makakuyog sa 144,000. Apan matud pa sa Great Controversy 677 paragraph 4, all the treasures of the universe
will be open to study of God's redeemed. So mga linuwas, unfettered by mortality. So wala na kamatayan. They wing their tireless flight to worlds afar, worlds that thrilled with sorrow at the spectacle of human woe, and rang with songs of gladness at the tidings of the ransom. So, with undimmed vision, they gazed upon the glory of creation, sun and stars and systems, all in their appointed order, circling the throne of the deity, mga kaigsuunan. So, makakauban yun si Sister White. Dili siya appeal sa iha, pero makauban or makakuyog po siya sa 144,000. Ug dili lang siya. Kaya ang tanang niluwas sa Diyos, makahimo sa pagkuyog, sa pagwitness sa tanan niyang matahom nga mga binuhat sa tibuok nga universo, mga kaigsuunan. So, diha na ito makita, mga kaigsuunan, tanan nga nangamatay nga nangalagad diha kang Kristo. Pagabanhawon panahon sa resurrection morning or panahon na sa second coming ug walay mag-una ni ana, mga kaigsuunan. Kay kung buto na-hunaon, dili lang ang mga nangamatay sa pagtuo sa mensahe sa ikatulong manulunda ang pagabanhawon, no? Sa usual nga quotation ni nagamit. Kay sa 1842, mga kaigsuunan, kung wala ta nakalimot, si William Miller gitagano kahayag sa Dios, no? So, panahon ni William Miller, ang kahayag ang gihatag kaniya sa Dios abot gihapog kaluwasan. Pero ang kaluwasan nga diha kang Kristo. Tungod kay ang mga tao sa una nagtuo man tungod po sa usa ka dakong relihiyong pundok nga nagtudlo, no, nga mahitungod sa pagkabalaan sa Papa sa Roma. Okay, so ang mensahe ni William Miller that time is ngayikan sa Dios, ang kaluwasan na diha kang Kristo ug dili sa Papa, pinaagi sa Papa sa Roma kay siya tao raman ug binuhat lamang usab sa Dios ug dili siya Dios, tao ra siya. So ang kaluwasan, mga kaigsunan, no, naa diha kang Kristo ug mauna ang mensahe ni William Miller. So kung buot huna-hunaon, dili lang dapat magsugod sa 1844, no? O dili lamang kanila magsukad ang pagkabanhaw bisan sa 1842 tungod kay naa sila'y pagtuo na kay Kristo. Daghan na kaayo ang na-converter, mga kaigsunan niya ng panahon na nga adunay pagtuo nga ang kaluwasan na adiha kang Kristo ug dili pinaagi sa Papa sa Roma. Muna nga sa quotation ganina nga atong nabasa, gawas sa mga tao nga namatay diha sa mensahe sa ikatulong manulunda, naa sila'y kauban kadtong na nagbantay usab sa iyang mga sugo. Kay sa tanang panahon taliwala sa apostasiya, no, sa kalibutan aduna joy pinasahi ang katawhan ang Ginoo nga magpabilin gyud ug magbarog gyud diha sa kamatuoran. So hinaot pa nga atong naklaruhan nga panahon sa pagkabanhaw, dungan gyud ang tanang matarong, way maguna, way maulahi. Okay? So wala siya makaigsuunan, naghiskot tag deliverance sa ato lang sublion ug sa voice of God, panahon na sa pag-deliver sa mga katawhan sa Dios nga buhi or living saints, which is the 144,000, ug naghiskod po tabahin sa first resurrection niya ang pagkabanhaw diha lamang pinaagi kang Kristo, no? Ang pagkabanhaw mahatag niya diha sa iyahang iglesia, pinaagi sa gahom nga mausab ni banhaw diha sa iyahang kaugalingon sa diha nga human siya namatay diha sa Kalbaryo sa krus. Ug karon, mga kaigsuunan, okay, human naman ta sa pagkabanhaw sa mga matarong. Musunod man ang pagkabanhaw sa mga daotan. Ang pangutana, kanus ama na siya mahitabo. Kay dili man kaha daay dungan, no? Kay panahon sa tingbanhaw sa matarong raman yun na. So, ang panahon sa pagkabanhaw alang sa daotan, kanus ama na siya mahitabo, mga kaigsuunan. So, ato nang ikaingon, no, pinadayag 20, no, bersikulo 4 hangtod 6, gisgutan gyud din nga human pa sa usa ka libo ka tuig, mga kaigsuunan. So, interesting kay ni siya nga topic, mga kaigsuunan. Kay human di ay sa usa ka libo ka tuig ay ha pa pagabanhawon ang mga patay nga daotan. Okay. Gititle na to ni og The 1,000 Years and Beyond. Unahon na to pagbasa ang 1 Corinthians 4 verse 5 nga nagaingon, therefore judge nothing before the time,
until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the hearts. And then shall every man have praise of God. So, niini nga teksto mga kaigsuunan, naaday paghukom nga pagkabuhaton. Apan, giingon din ha, dili pa na mahitabo hangtod nga ang Dios muanhin na, no? Or mubalik na siya. Kaya nga naman, ipadayag diha sa kahaya gayud ang mga butang nga tinago, no? Hidden things of darkness. Mga tinagong butang diha sa kangit-ngit. And will make manifest the counsels of the hearts. Ug diha mapadayag mga kaigsuunan kung unsa gyud ang sulod ay sa kasing-kasing sa tao. So naghisgot ni dinhi sa mga butang mga kaigsuunan nga dautan, nga mga binuhatan, dautan nga binuhatan sa mga tao, hidden things of darkness. Diha na makita or mapadayag. So ulaw kay mga kaigsuunan kung dili ta mahimong maapil sa mga niluwas nga naman. May panahon di ay nga susihon og ipadayag ang mga sala sa mga dautan. Daniel 7:22, until the Ancient of Days came, and judgment was given to the saints of the Most High, and the time came that saints possessed the kingdom. So, katanggiingan nato sa pinadayag nga mahimo sila mga pari o mga hari, so sa kalibo katuig diha sa Dios, di ba? Makita sa Revelation 20 verse 4 to 6. So, mo na siya ang panahon nga sila magahimo sa puyo diha siging harian mga kaigsuunan o magahimo usab sa paghukom. So, atong sabton o naon nga, kani nga paghukom, lahi ni sa paghukom, no? Nga, gibuhat ni Kristo. Kay, ang iyang paghukom, or gitawag na siya sa ubang pinulungan ni investigative judgment, no? Nga, gisusi ang pangalan sa libro sa kinabuhi, ug naay mong pangalan dito, muna nga maapil ka sa kaluwasan, buhi man ka or patay sa pagbalik ni Kristo. Kung apan unsa man nga klase nga paghukom, di ba? Atong gihisgutan nga pagsusi or pagpadayag sa mga kadautan, no? Nga binuhat or dautan nga binuhatan. So magpadayon ta. 1 Corinthians 6 verse 2. Do ye not know that the saints shall judge the world? Uy, magahukom dayo mga balaan sa kalibutan. Sa verse 3, know ye not that we shall judge angels? So, dili lang sa mga tao, bisan sa mga manulunda. Unsay giingon sa Jude 6, and the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting change under darkness unto the judgment of the great day. So, nagre paghukom alang sa mga dautan, bisan pa sa mga manulunda, nga biya mga kaigsuunan sa una nila nga kahimtang anuman sila man nagrebelde sa Dios, no? Kay instead maminaw sila sa Dios, naminaw man sila ni Satan mga kaigsuunan. Mao to sila nga gihulog sila sa langit ug ilang kadaghanon ikatulo ka bahin. So 1/3 of the total number of the angels in heaven mao ang kadaghanon sa mga manulunda nga nahulog din sa kalibutan or gihulog ug apil sila sa pagahukman sa mga balaan. Matod pa sa Great Controversy 661, during the 1,000 years between the first and the second resurrection. So panahon sa kalibog ka tuig tunga-tunga sa una o ikaduhang pagkabanhaw, the judgment of the wicked takes place. The Apostle Paul points to this judgment as an event that follows the second advent. Okay? So human balik din si Kristo, uhawa na mga matarong, sulod sa kalibog ka tuig na sila'y pagabuhaton nga pagpanghukom. In union with Christ, they judge the wicked, comparing their acts with the statute book, the Bible, and deciding every case according to the deeds done in the body. Then the portion which the wicked must suffer is meted out according to the works, and it is recorded against their names in the book of death. So sa libros kamatayon, no, pag-aablihan na siya ang libros kamatayon mga kaigsuunan, og nasulat din ha ang mga pangalan sa mga dautan, ug ang corresponding nila nga mga sala mga kaigsuunan. Okay? So dinha mo na ang giingon nato ganina nga mapadayag, no? Masusi nga naman nganong nahimo man silang dautan ug wala sila nga luwas tungod ni ining ilang mga binuhatan niya nakatala gyud. So dili ta magkumpiyansa mga kaigsuunan, no? Kay mura ta tao din sa kalibutan nga
naa perminti CCTV, dili gyud ta makaingon nga wala ko nagbuhat ani Ginoo, wala ko nagbuhat ana, wala jud tay ikapangulipas kay ang Dios na siya gitawag na siya nga all seeing ay nakita ug dayag kaniya ang tanan, no, nga binuhatan, no, bisan pa ang mga butang nga tinago. Giingon gani na hidden things of darkness. So mga kadautan, mga kaigsuonan. Okay, so din na makita nato nga naday judgment dili tungod kay paghukom nga maluwas ba sila, di apan tungod kay para masabtan nga no nga dili ni sila maluwas kining mga dautan ug nganong wala sila nalawas, I mean. So mo na siya mga kaigsuonan, mo na ang mahitabo sa dili pa pod sila pagabanhawon, no, ang mga dautan. Mo na buluhaton nga usa ka paghukom sa mga balaan sa dili pa banhawon ang mga dautan. So mailhan din ha mga kaigsuonan ang ilahang mga binuhatan. Okay, giingon po din ha. Okay. Karon kay human sa pagpanghukom sa mga balaan mahuman na matapos man gyud ang usa ka libo ka tuig. Ug mosunod ang ikaduha nga pagkabanhaw alang sa mga dautan. Matod pa sa Isaiah 24 verse 22, they shall be gathered together as prisoners are gathered in the pit, and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited. So, gikumpara sila sa mga pinrisa daw nga giusa diha sa usa ka gahong, mga kaigsuonan, no? So, nga gitakpan or gisirad-an. Wala gid sila mahimo, mga kaigsuonan, no? Wala sila kagawasan that time. And after many days shall they be visited. So, muna ang tagna ni Isaiah, mga kaigsuonan, sa 24 verse 22. So, naay panahon sa paghimo kanila nga mga piniriso, so napoy panahon nga sila paggaduaw na human sa daghang mga adlaw. Great Controversy 661, paragraph 3. O gikot dinhi ang Revelation or gicite ang Revelation 20 verse 5. At the close of the 1,000 years, the second resurrection will take place. Then the wicked will be raised from the dead and appear before God for the execution of the judgment written. So, sakit kayo palandungon, mga kaigsuonan, nga human mag-enjoy ang mga matarong sulod sa kalibo ka tuig, no? Matapag human yan, mga kaigsuonan, mauna po ang panahon sa second resurrection, pagbanhaw sa mga dautan, aron nga ipahamtang na kanila ang hukom, ang execution sa hukom, mga kaigsuonan. So, muna ginigog sa kalibutan pa, tungkol sa sala sa tao, mahukman siya nga ma-praise tibok ng kinabuhi. So, ang execution na is prisuhon, dakpon siya, prisuhon. Ang uban karon kay death penalty na. So, na execution or demonstration na mga kaigsuonan. So, ingana ang mahitabo. Pero taas pa kayang istorya, mga kaigsuonan, no, ayhan na siya. Ang atong focus karon is, ug kanus ang mahitabo ang ikaduhang pagkabanaw, human sa usa ka libo ka tuig. Great Controversy 662. At the close of the 1,000 years, Christ again returns to the earth. He is accompanied by the host of the redeemed and attended by the retinue of angels. As he descends in terrific majesty, he bids the wicked dead arise to receive their doom. They come forth, a mighty host, numberless as the sands of the sea. What a contrast to those who were raised at the first resurrection. The righteous were clothed with immortal youth and beauty. The wicked bear the traces of disease and death. Every eye in that vast multitude is turned to behold the glory of the Son of God. So niini nga sitwasyon or kahimtang, mga kaigsuonan, human sa usa ka libo ka tuig pagbanhawon ang mga dautan ug luoy kay ilang manawong, no? Kay kung ang mga matarong sa diha nga sila gibanhaw, unsa ilang mga dagway opposite kay sa mga dautan, kay sila ang ilang dagway sama sa ang ilang mga dagway walay kamatayon nga pagkabatan-on, no? Walay pagka-fade, so dili sila matiguang uban sa katahom. Pero ang mga dautan, makita sa ilang mga dagway, no? Ang mga ilhanan sa mga balatian o kamatayon. So, gawa sa mura na sila kalansay,
sa kanipis siguro kay ilahan naman sa kamatayon. Unsa ilang mga dagway mga kaigsuonan. Na-imagine ninyo ng mga zombies. Sumala sa movie, di pa na mao mga kaigsuonan. Kaya atong hinumduman, na ayha ni sila nangamatay, niagi pa ni sila sa gitawag nga 7 kahampak ng mga daotan. Nag-suffer pa sila sa 7 kahampak. No? Sa una pa lang nga hampak, kabahong nga magsukad sa alimpulos hangtod sila palapa, di na maitsura mga kaigsuonan niya. Madatogan pa gyud sa 56 kilos nga mga bloke sa ice or yellow sa Tagalog pa. Dili gid maitsura mga kaigsuonan, no? Muna nga luoy kaayo nga ngilngig nga di na to siguro ma-imagine kay wa man ta, pero mo na ang sumala sa mabasa nato gid mga kaigsuonan sa uban pa nga mga quotations ug ang tanang mga mata makita gid, no? Every eye in that vast multitude, kadto kadtong silang mga gipangbanhaw makakita sa himaya sa anak sa Dios. So mauna ng panahona nga gi-quote na po dinhi ang Revelation 1:7 or sa makita sa Great Controversy 637 paragraph 2. They also which pierced him, those that mocked and derided Christ's dying agonies, and the most violent opposers of his truth and his people are raised to behold him in the glory and to see the honor placed upon the loyal and obedient. Humana ang coronation alang sa mga matarong mga kaigsuonan, mga makita nila ang himaya, no? Diha kanila og ang kadungganan gihatag kanila sa Dios. So medyo controversial po ning Revelation 1:7 alang sa kadaghanan tungod kay usa ni siya usa sa mga quotation po nga gigamit nga na ay special or partial resurrection nga gawas na ay mga matarong pagabanhawon sa dili pa mabalik si Kristo na pagyoy pagabanhawon nga mga dautan. Kung mao na ang atong understanding mga kaigsuonan, nakalapas na ta sa nasulat sa Biblia nga lahi ang hugna sa pagkabanhaw sa mga tarong ug dautan. So, taga na to higayon. So, pwede man kay mabasa man sa Biblia kadtong mga nanagdughang makakita usab kaniya. Dili nato pud kay sila ma-blame, no? Bisan kita sa to ko ugalingon kay niagi man putaan na nga pagsabot. Pero pasalamat sa Ginoo nga in due time, no? Naagi specific nga panahon alang kanato nga masabta nato kung unsa gyud ang kamatuoran or ginapasabot sa mga nga bersikulo kay dili gyud pwede nga madungan ang matarong sa dautan panahon sa pagkabanhaw kay lahi-lahi sila hugna mga kaigsuonan. So ngano maning nasulat maning they also which pierced him. Kaning mga nanagdughang kano sa ama ni siya mahitabo nga pagkabanhaw ni sila. Nakahinumdum mo mga kaigsuonan. Sa dihang basa nato gi-quote nato sa unang sa part 1 ang Daniel 12 verse 2 niingon ko nga basahon nato balik sa ibabaw ang verse 1. Kay dinha nato makit-an kung unsa gyud sequence sa mga panghitabo ay pa ni nagsugod ang pagkabanhaw sa mga matarong nga gisundan usab sa pagkabanhaw sa dautan. Kay naa didto ang panahon sa kasamok or time of trouble nga gisundan sa deliverance sa verse 1 ug misunod ang pagkabanhaw sa mga matarong or kan sa mga pangalan na mabasa diha sa libro. So maupod ang nahitabo dinhi sa Revelation 1:7. So atong sublion mga kaigsuonan or basahon po nato before ta mo conclude nagibanhaw gyud ang dautan dungan sa matarong. Basahon po nato ang Revelation 1 verse magsugod ta sa 4. Kay unsa day ang nauna nga mapanghitabo ay paning giingon nga nagdughang nakakita sa Dios. Sa ato pa nabanhaw sila. Sa verse 4 magsugod ta sa Revelation 1. John to the 7 churches which are in Asia. Grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne. So nalakbitan nato no mo ni ang 7 spirits. And from Jesus Christ who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood and had made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Naguna pa mga kaigsuonan, no? Sa verse 6, makita na to ang paghari, ang pagkapari sa mga balaan ngadto sa Dios. No? Ngadto sa Dios
nga mao ni si Kristo and his Father ang Amahan, ayha pa ni sunod ang pagkabanhaw o pagkanaog sa panganod na nakita gyud sa tanang mga mata. So every eye shall see him. No? Tanan, mga matarong dautan, buhi na gyud anang tanan. Kanang tanan sila magkigsuunan. Kay makakita naman sila sa pagkanaog sa Dios ikan sa langit. And they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. So, nganong magtsabaw man sila magkaigsuunan? No, di basta-basta siguro ni ilang kalisang ba. Kasabot man sila sa ilahang mga binuhatan o pagkinabuhi. So, kung dili ta magtarong sa atong mga kinabuhi magkaigsuunan, sigurado apil tas magtsabaw. No? Human nga makita ta sa Dios kay imbis malipay ta, excited ta, uy, kay nakulangan man tas timbangan kay pamata nagtinarong sa atong pagpangalagad. So, ingana po na nga itong may aguman. So, pangayon nato sa Ginoo nga makabarog ta sa tanang panahon sa pagsulay mudangat sa atong kinabuhi. So, kanidi ay giingon din hinga, they also which pierced him, kay panahon pa magiday gihapon siya sa second resurrection no kigsuunan. Unsa man pud ay buot ingnon niini. No? Kung maghuna-huna ta nga ato manggiingon no nga kaning mga nagdughang pagkabanhaw ni siya nga application ani sa second resurrection pagyud after 1,000 years. Pwede pud ta mo ingon nga applicable pud ni Revelation 1:7 sa second coming, no? Panahon nga sa pagbalik ni Kristo nga sa diha nga siya nagbanhaw sa mga dautan. Pero wala ta nag-ingon nga gibanhaw ang mga panahon sa pagbalik ni Kristo nga gibanhaw ang matarong, pero wala ta nagaingon ha nga gibanhaw na pud ni anang panahon ang dautan. So kaning giingon nga they also which pierced him. Unsa may buot ingnon niini? Ug salamat sa Ginoo kay sa dugang nga pagtuon atong nakita nga kaning they also which pierced him, those that mocked and derided Christ's dying agonies. Ang buot day ingnon ani mga kaigsuunan, no? Sa di pa po na ko ingon din ha. Giingon sa letter 15, giingon sa letters and manuscripts 15, o particular letter 131, gisulat na atong 1900, paragraph 18 ni siya. Then those that pierced him will call on the rocks and mountains to fall on them and hide themselves from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb, for the great day of his luck has come, and who shall be able to stand? Mabasa po natin siya sa Revelation, di ba? Gusto nila nga matabunan na lang sa mga kabukiran, mga kaigsuunan. So, pero ingon sa Signs of the Times, January 28, 1903, and they also which pierced him. These words apply not only to the men that pierced Christ when he hung on the cross of Calvary, but to those who, by evil speaking and wrongdoing, are piercing him today. Daily he suffers the agonies of the crucifixion. Daily men and women are piercing him by dishonoring him, by refusing to do his will. So, kita din nga mga katawhan sa kalibutan nga buhi karon. Kung kita nagakinabuhi diha sa pagsulti og mga dautan, no, o pagbuhat og mga kasaypanan, sama ra kita nga nagdughang kay Kristo kada adlaw, no? Sa kada adlaw iyang ginaantos ang mga kasakit. Sama ra nga giantos ni ang mga kasakit nga iyang naagian panahon siya nga gilansang sa krus. Daily, men and women are piercing him by dishonoring him, by refusing to do his will. Kung dili ta mutahod mga kaigsuunan sa Dios, sige natog sa likoy ang iyang kabubuton, sama ra day ta nga nagdughang kay Kristo. So mao na ang application sa phrase nga and they also which pierced him, no? Kung gamito nato siya sa second coming. Kaya naagyoy maabtang pong buhi nga daotan ang Dios, di ba? Na living saints 144,000. Nga po'y maabtang mga buhi nga mga daotan. O kana sila giila nga mga nagdughang kang Kristo. Sama ra nga nagdughang tungod sa pagpadayon sa pagkinabuhi diha sa kadaotan, mga kaigsunan. So, mo na siya nga detach nato na siya una kay ato man na siyang nabasa mga kaigsunan, no? Nakadto day sila mga kaigsunan nga mga nagbiay-biay, nagong kay Kristo ban sa mga sundalo, panahon siya nga gilansang sa Calvary sa cross. No, dili to sila gyud ma-appeal sa first resurrection. Kay kadto day nga statement nga sa Revelation 1:7 nga mga nagdughang kadto tong mga dautan sa atong panahon karon sige og pagpakasala.
nga nagpaantos usab sa gihapon kay Kristo. Ingon sa early writings, page 52, paragraph 2. Then, at the close of the 1,000 years, Jesus with the angels and all the saints leaves the holy city, and while he is descending to the earth with them, the wicked dead are raised, and then the very man that pierced him, being raised, will see him afar off in all his glory, the angels and saints with him, and will wail because of him. So, mauna ni gayon na, after 1,000 years, nga pagabanhawon ni Kristo ang mga dautan, the very men kato mismong mga nagdughang kaniya mga kaigsuonan makakita no sa halayo sa iyang himaya kauban sa mga manulunda og mga balaan. Ug niana nga panahon makita nila ang signs of crucifixion diha kang Kristo. No, asa man to iyang mga samad sa iyang agtang tungod sa tunokon nga korona, sa iyang mga kamot ang agi sa lansang bisan pa sa iyang mga tiil ug ang iyahang kilid nga gidughang mga kaigsuonan. So mao na nga higayon nga sila pa maka-witness mga kaigsuonan, ma-apply nato ang gitawag nga pagkabanhaw sa mga dautan ug mao na ang ilang sitwasyon. Dili sila mag-una or madungan sa bisan kinsang mataro nga pagabanhawon. Great Controversy 664. In that vast throng are multitudes of the long-lived race that existed before the flood. So sa wala pa'y lunok, kato silang nagsukad sa panahon ni Adan. No? Kato mga nangamatay, bisan sa wala pa ang lunok, apil sila din na kung dautan sila. Men of lofty stature, dagkuan, mga giant, gini sila, no? Kaya naman sila, nag-mention na po sa Bible nga, nag-yung mga higantin, ito panahon na. And giant intellect, o grabe po sila ka-bright, who yielding to the control of the fallen angels, ang nakaapan lang kay bisan pa sa katahom nila no sa physical ug sa mental nga gihatag sa inyong maayo kaayo mga bright ug maayo mga barog, nagpadala sila sa mga pagtintal sa mga fallen angels or dautan nga mga manulunda ug imbes nga gamiton nila sa pagpangalad sa Dios ang mga hiyas ug mga kahibalo, so alang sa pagbayaw tungod kay proud sila sa ilang mga kaugalingon, nagpadala sila sa mga pagtintal sa mga dautan niya mga manulunda. Men whose wonderful works of art led the world to idolize their genius, but whose cruelty and evil inventions, defiling the earth and defacing the image of God, caused him to blot them from his creation. So muna nga nadaot na gid natong kalibutan kay tungod pud ani nga mga tawo o daghan silang mga inventions wala na gamit sa maayo. Og naghimo sila og mga makadaot. Muna nga, imbis ang dagway sa kalibutan matahom, ma-reflect diha ang gugma o kinaya sa Dios na daot tungod niya nga mga tao. In death, this experience no change. So, sa dihang mamatay ang tao mga kaigsuunan, kung namatay ka nga matarong, pagabanhawon ka nga matarong. Pero kung namatay ka nga daotan, pagabanhawon pud ka nga daotan. So, muna, let us always be ready. Wala ta kabalo kanu sa ta kapagakuhaon o kanu sa tama nato ginabuhi din sa kalibutan. So, kung mamatay man kita, diha gid kang Kristo tungod ug aron nga kita makabaton sa pagkabanhaw diha sa kinabuhi nga wala nay kamatayon ug pag-antos. Okay, so mauning panahon na usab mga kaigsuonan naghisgutan sa Great Controversy 666 paragraphs 3 to 5 ang gitawag og giilan na nato nga panoramic view, no? Sa panoramic view, as a conclusive statement, mabasa sa paragraph 5 giingon, the awful spectacle appears just as it was. Satan, his angels, and his subjects have no power to turn from the picture of their own work. Each actor recalls the part which he performed. Gimension diri si Herod, who slew the innocent children of Bethlehem that he might destroy the king of Israel. The base Herodias, upon whose guilty soul rests the head of John the Baptist. The weak, time-serving Pilate, the mocking soldiers, the priests and rulers, and the maddened throng, who cried, "His blood be on us and on our children." All behold the enormity of their guilt. Hilabihan gayud ang guilt, ang ilang konsensya makiksunan, ang ilang sala
na nakita napadayag nga kung unsa ang gibuhat sa una. So nagipakita gid sa ilahang mga kaigsuonan. So mao na siya mga kaigsuonan nga niining bahina na panahon sa pagkabanhaw di ay sa mga dautan ay ha pa pud mapadayag sa ilaha or ma-recall or mahinumdum sila sa mga panghitabo. Labi na tong mga nagdughang ang gihisgutan si Herod, si Herodias, natungod niya naputla ng ulo si Juan Bautista o niya si Pilato na siya kahadlok no tungod lang sa iyang posisyon. Uli klaro yung mga desisyon katong mga nagbiay-biay ng mga sundalo o katong mga tao nga nagsiingon nga ilansa siya sa cross mga kaigsuonan. So ma-recall o makita nila ang tanan nga panghitabo sa tin-aw gayud. Gitawag na siya nga panoramic view. Mura nagtanaw tag salida nga sukad sa sinugdanan. So whole or full view. Sa kuan ba na full movie na gina siya makiksunan. So wagi kapangulibas ang tao nga nganong di sa maluwas. Nganong man nakita man diha kung unsa day ang iyang mga daotang binuhatan. So mo na siya nga tayo mga kaigsuunan niya. Mo na siya ang panahon no sa pagkabanhaw o paghinumdum sa mga dautan sa ilang mga binuhatan bisan pa sa pagkinabuhi og kaagi ni Kristo nga ilang paantos. O mo na siya mga kaigsuonan nga hinaot pa sa pagtapos sa ato ang part 2 o katapusan na sab na bahin sa about special resurrection natin nakuha og nakutlo nga mga pagtulunan o basta bang sa Ginoo nga ablihan ng tatong ang kasing-kasing sa pag sabot o pag dawat ni ini kung kini nakita nato nga usa ka kamatuoron mga kaigsuonan. So daghan kayong salamat ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan.